Dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang 9:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 10:00 ng umaga. Samantala, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre, napapanood po din tayo sa ating FB live streaming sa ating FB page sa RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service, at napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ben Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan po na ating programa ngayong araw na ito, at dahil ngayon pong buwan ng Pebrero ay Down Syndrome Consciousness Month. Kaya sa unang bahagi po na ating programa ay pag-uusapan natin yung mga bagay, yung mga facts, no? Yung mga bagay na may kinalaman sa Down syndrome o sa kondisyong ito. Dahil marami pong mga misconception, yung medyo maling paniniwala tungkol po rito, no? Kaya para mas maintindihan pa natin itong kondisyon na ito, ay kakausapin po natin yung ating panauhin ngayong araw na ito. Umpisahan na natin mula sa Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated o DSAPI, ang kanilang presidente. Makakasama po natin si Mr. Luis M. Harder. Harder ba o Harder? Kasi mukhang teka. Mukhang Amerikano si Sir Luis dito eh. Sir, good morning po. Magandang umaga, Ma'am Ben, and magandang umaga rin sa mga tagapakinig at manonood ng Usap-Usapan. Ayun. Sir, konting lapit lang tayo sa microphone kasi talagang ako, malakas na talaga ang boses ko eh. Oo nga. Anyway, so meron tayo kasi, una muna sir, bago natin ipaliwanag yung Down syndrome, kasi sa ngayon marami na rin tayong mga nakikitang ganito, nagkakaroon na tayo ng kamalayan tungkol dito. Pakikumpirma nga po kung yung ating nabasa ng mga datos ay tama pa rin, na approximately o humigit kumulang sa 1,875 na mga sanggol na ipinapanganak. Taon-taon yon ay may Down syndrome, at humigit kumulang sa 100,000 na mga household natin o yung mga kabahayan ay merong kasama na merong ganitong kondisyon. Tama yan, Ma'am Ben. Yung ang average birth rate ng mga batang may Down syndrome is about 1 out of 800. Hindi lang yan sa Pilipinas. Maging sa buong mundo. Parang yun yung ratio na ginagamit natin. So, kung gagamitin natin yung datos na yan, yung 1 out of 800, sa aking estimate, no, siguro there should be around mga 120,000 to 130,000 Filipinos with Down syndrome. Oo, sa kasalukuyan po yun. Yes, ma'am. Oo. So, Down syndrome, kasi nabasa ko na parang isang chromosome lang talaga ang nadagdag.
Tapos naging ganito na yung bata na ipinanganak. So pwede ba natin ipaliwanag yon, Sir Luis? Okay, ma'am. So, ganito, no? Ang Down syndrome may tatlong klase yan, ano? Trisomy 21, mosaic, tsaka translocation. So, ang pinaka-common yung trisomy 21. Ngayon, ang bawat tao, tayong dalawa, ma'am, then we have 46 chromosomes, 23 pairs of chromosomes, X and Y, 23X, 23Y, galing sa ating nanay at sa At ating tatay. tatay. Oo, dapat pares-pares yun, ano? Pares-pares yan, Oo. X and Y, X and Y. Doon naman sa kaso ng mga batang may Down syndrome, pagdating doon sa 21st pair, di dapat XY lang yun, pair nga, di ba? Hindi siya naging pair, naging trio siya. Nagkaroon ng extra chromosome, either X or Y. Okay. Kaya ang tawag sa kanya, trisomy 21. Okay. So sige, bukod doon, sir, ano ang Down syndrome na matatawag na? Bukod doon sa sinabi mo na may tatlong klase. Yes, ma'am. So isang sinabi mo yung isa pa lang, yung Trisomy 21. Trisomy 21. Yes, Kasi doon sa ika-21 na pares, doon siya pumasok. Kaya naging tatlo yung chromosome na yon na dapat pares lang, no? So, bukod doon, sir, ano pa yung dalawa? Yung isa, mosaic, no? Yung trisomy 21, hindi yan hereditary. Oh, Hindi siya namamana. okay. Yung mosaic, this is like a milder form of Down syndrome, pero ganun pa din yan. Trisomy 21 pa din yan. Sa pang 21 pa rin na 21. chromosome. Laging Okay. nasa 21 Okay. yan. Yung isa, yung translocation, ito yung tipo na namamana. Pero very rare to, ma'am. Kung siguro 1 out of 10,000 yan. Ganun. Yung namamana. Yung namamana. Pag sinabi nating namamana, yung mga kanununuan pa natin meron, ano? Either carrier yung nanay or yung tatay. Okay. Pero yung trisomy Trisomy 21. 21, sabi mo, saan ang galing yun? Bakit nagkaroon ng ganun? Hindi, para wag mag-away yung mag-asawa. Ganun ba yun? Okay. Hindi sila magkaroon ng, alam mo na, yung maisipin pa. It can come from the mother, it can come from the father. So either doon sa mag-asawa. Either, oo. Okay. Pero commonly sa nanay nanggagaling yan dahil ang isang babae, pagkapanganak pa lang niya, meron na siya nung tinatawag natin na ovum or eggs, di ba? And nandun na yung ano na yun, nandun na yung tinatawag natin na So lahat ng chromosome babae yan. meron nun? Lahat ng babae meron yan. Okay. Nandun lang siya nakakabit. Yes, oo. Doon sa yung mga eggs, nandun lang siya. Yes, so kaya lang the mystery is bakit pagdating sa oras ng pagtatalik natsitsempo. Yun ang chumitsempo, no? Nakakatsempo That's siya. the mystery. That's the mystery. Okay. So sige, Sir Luis, doon na tayo sa datos. Ano sabi ko nga kanina, naiisip ko, bakit ngayon parang siyang dumadami? Nung mga naunang panahon, parang hindi naman yun kilala or wala namang masyadong ganon? Okay. Hindi naman nababago yung ratio eh. Ever since, yan yung ginagamit na ratio, 1 out of 800. So, sa opinion ko lang, it's direct. The growth o yung pagdami rin ng mga batang may Down syndrome is directly proportional to the growth of the population. Okay. So dahil mas marami na ngayong tao. Okay. Lalo dito sa Pilipinas. Kasi alam mo, dito sa atin, Ma'am Ven, napakapalad ng mga batang may Down syndrome dahil dito wala tayong abortion law. And mapagmahal ang mga magulang. So talagang tanggap nila at minamahal nila ang kanilang anak na may Down syndrome. At ito'y kanilang inaalagaan at pinapalaki at ibinibigay yung mga dapat na ibigay na pangangalaga at pagmamahal dun sa bata. Pero sa ibang bansa, unfortunately, meron silang tinatawag na test. I cannot recall exactly, pero nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina, malalaman na kung ang bata ay may Down syndrome o wala. Now, option. So may mga option. Option nung nanay o nung parents kung ite-terminate. Sa ibang bansa to, hindi to sa atin. Hindi sa Pilipinas. Hindi Okay. sa atin. So, okay.
So yun ang nakakalungkot na kaganapan. No? Another thing siguro kaya natin nagiging aware o ang mga tao tungkol sa kalagayan na tinatawag na Down syndrome, siguro because of social media na din. So there's a lot of information na pwede nating makita sa makuha natin sa through social media, sa internet, and mga chat groups ganun. Yes. Kapag may Down syndrome kasi, Sir Luis, madali nating makita physically, ano? Yes. Oo. So, alam naman na natin kung ano yung physical nila, 'di ba? Kung ano yung makikita natin sa kanila physically pag may attributes. kung meron silang ganitong kondisyon, no? Pero sa pag-iisip ba, paano natin i-describe yung characteristics ng isang mayroong Down syndrome? Sa pagtiningnan mo ang PWD-ID ng isang batang may Down syndrome, ang nakalagay doon intellectual disability, which means may learning disability siya. Okay. So let's talk about yung learning muna ha. Okay. Kung ang isang bata na 7 years old, nasa siguro grade 2 na yan, maganon. Nakapagsulat, Yes. nakapagbasa, nakapag-express ng kanyang more or less malinaw ng kanyang pagpapaliwanag sa kanyang sarili, sa kanyang mga kwento. Ang isang batang may Down syndrome, kung 7 years old na siya, technically 7 years old siya, pero ang kanyang pag-iisip more or less nasa 3 or 4 years old pa So lang. medyo late lang yung kanyang Delayed, Okay, delayed, delayed, no? oo. Yes. At pagdating naman sa physical, ganun din. Kung ang isang bata, ang isang sanggol, pagpalagay natin at 1 year old, nakatayo na, pwede nang lumakad. Ang isang batang may Down syndrome, siguro gumagapang pa lang siya Ayun. at that age. So And talagang, then, siguro before 2 years old, tsaka pa lang siya tatayo at maglalakad. ayun, so ganun pala. So, ayan, hindi muna tayo pupunta masyado doon sa mga medical matters o mga explanations, attributes, ano. Gusto natin malaman kasi ngayon, dahil nandyan na nga, meron tayong mga bata na may ganitong, o individual na may ganitong kondisyon. Ano po yung ginagawa ng inyong organization, ng DISAPI? Okay, ang DISAPI, ma'am, kakaiba sa ibang mga asosasyon, no? Lahat ng mga officers niyan, lahat ng mga frontliners niyan, ay mga magulang na may anak na may Down syndrome. So, alam namin ang pintig ng puso ng kapwa namin magulang na may anak na may Down syndrome. So, sa abot ng aming makakaya, ang advokasya ng DISAPI ay magbigay ng mga tamang informasyon. Not only that, dahil kung ikaw isang bagong magulang, nabalitaan mo na meron kang anak na may Down syndrome, parang mag-iiba ang hugis ng mundo mo. Malulungkot ka talaga at saka matatakot ka. Kumbaga sa parang may iba yung disposition mo sa buhay, ganun. So, we don't want that to happen. Kasi pag yung magulang na natili sa ganung kalagayan na malungkot siya, o wala siya ng pag-asa, at mas labis siya nag-aalala, hindi lang yung pamilya niya ang kawawa, kundi pati na rin ang bata. So, kami ang DISAPI, inaalalayan ang mga bagong magulang na to move forward as quickly as possible. No? Binibigyan namin sila ng encouragement, inspiration, assurance na everything will be okay. No? So pag naibalik namin sila sa ganong katayuan na okay na sila, no? Then we are more or less assured na yung bata ay mabibigyan din ng magandang tamang pangangalaga at magandang kinabukasan. Pero Sir Luis, ano specifically yung ginagawa natin, tinutulong natin, no, dun sa mga, yun nga, mga magulang? Ano usually at specifically yung itinutulong natin sa kanila, no? Para makakope. Kasi syempre may mga struggles nga din sila, Yes, di ba? yes, yes. Pag-aalaga, yung mga pag-aaral ng mga bata, o paano nila aalagaan yun. So, meron kami mga programa na ginagawa natin yan regularly, like early intervention seminar. So, sa early intervention seminar, ang isang bahagi niyan, yun nga, yung pagkikwento ng isang magulang na may anak na may Down syndrome, pinapaliwanag sa kanila na
kung anong kanilang pinagdaanan at kung nasa na sila ngayon, no? So it's all about positivity, no, na para ma-encourage yung mga parents. So sa bandang hapon, meron kaming mga resource persons, geneticists, mga therapists, speech therapists, occupational and physical therapists, para maunawaan din nila yung medical side. No? At saka mga developmental pediatricians. Okay. Yung medical, kung bakit nagkaroon ng Down syndrome yung bata. Yun. So, hindi makasabihan nga na the truth shall set you free. Yan, tama. So, getting the right information and encouragement from co-parents, then we believe and we have seen, nakita na namin yan na maraming mga magulang, maraming pamilya ang natulungan ng DISAPI dahil sa mga programa na yan. Oh, speaking of marami, gaano karami na po yung miyembro ng DISAPI? Well, ang members ng DISAPI siguro nasa mga 15,000. Oh. Sa Facebook, mga 35,000. Oh, okay. O so paano ninyo nakikita lahat ito o nakakasama lahat ito? Sa tulong na lang ng social media. Pero meron kami mga outreach programs kasi. So may outreach. Natigil Okay. lang yan nung panahon ng pandemya. Pero naka 21 na kaming 21 22 provinces na yung nabisita namin. Pero we're not stopping at that. Gusto natin na marating pa natin yung iba pa nating kababayan. Kaya nung last February 21 lang, ma'am, meron tayong ginawang programa sa SM Megatrade. Ang tawag namin doon, Happy Talk. Happy Talk, usapang Down syndrome. Okay. Ang kasama natin dito nanggaling sa more or less 17 PDAO offices, yung Persons with Disabilities Office, coming from several LGUs from the National Capital Region. So nagpunta sila full force. Kasama nila yung kanilang mga barangay officials. Nandun din ang Bureau of Fire Department, Bureau of Fire Protection, PNP, TODA, yung mga gano'n, mga market vendors and things like that. Kasi we really wanted to reach out to them. This is all about public awareness about Down syndrome. Para malaman din ng mga ating frontliners sa community level, sa barangay level, kung paano nila pakikitunguhan, pangangalagaan ang mga batang may Down syndrome. Yun, ganun na din yung mga pamilya. At saka Sir Luis, hindi lang siguro yung pamilya, no? Dapat talaga pati sa publiko ay malaman din nila, 'di ba? Kung paano natin dapat pakitunguhan itong mga may ganitong kondisyon. I agree with that. Kaya po natin ginagawa ito. Dati, kadalasan natin kaharap mga private enterprise like SM, things like that. No? Accenture. Pero ngayon gusto natin iparating talaga sa barangay level. Sir Luis, kasi yung mga bata na meron ding autism, may mga functional na mga ganon, na mga bata na kahit meron autism. Meron ba dito sa Down syndrome na functional naman, nakakapagtrabaho, kasi meron akong nabasa dati na isang babae, isang lalaki na may Down syndrome ay naging mag-asawa ba? Or, sa Amerika yata yun. So, dito ba sa atin may mga ganon? Sa Meron atin, na ba wala tayong pa, ma'am. ganon? Wala pa yung Pero, kung hanap buhay ang pag-uusapan natin, meron. Meron tayong mga members na nasa South Star Drug, isang pharmacy. Okay. So, they work full-time, 8 hours a day, 6 days a week. They get full salary, na lahat ng pribileyo ng isang empleyado. So, kaya nila. Tapos, meron din tayong mga programa sa Shakey's. So, ang Shakey's, hindi naman to trabaho. Part lang to ng kanilang corporate social responsibility. So, binibigyan nila ng pagkakataon yung mga ating members na young adults to work at least 3 hours. 3 hours a day. Mga 3 to 4 times a week. Ganon. So, binibigyan sila ng allowance. Nakakatanggap din sila ng tip sa mga customers. Kasi,
Ang ganda nun very positive. Yes, totoo yung- naman. Oo. Oo. Iniisip ko kasi sa mga ibang lugar kasi may mga restaurant or mga talagang parang store na ang mga nagsiserve talaga, for example, yung may mga autism, no? Sa mga Down syndrome ba may ganoon? Sa mga hotel, ma'am. Sa mga hotel. Sa mga hotels, Okay. Meron kasi parang isang restaurant talaga na lahat ng mga nagsiserve parang ganun eh. May Sa mga US parang meron. may disability eh, no? Sa US meron yan. Dito din meron, ma'am, yung overdose. Nagsiserve sila ng coffee and pastries. Oh. Full-time din yung Oh, natin tapos doon. talagang ang karamihan sa kanila may mga disability. Yes, ako, meron yung tawag dito, hearing impaired. Ganon. And tapos sa Palawan, alam ko meron ding isang restaurant doon Aha. Aha. na parang nasa crew yung yung batang may Down Oo, syndrome. kasi parang although hindi naman siguro totally na magiging normal yung kanilang yung kanilang pagtatrabaho or ano tawag dito yung galaw nila no sa lipunan, pero siguro dapat medyo bigyan din natin sila ng pagkakataon, 'di ba? Oo. Na makasama sa ating sa mainstream ng ating lipunan, 'di ba? Tama yun, ma'am, na we should open up doors for mga businesses. And siguro ang dapat lang sana, ibigay lang natin yung trabahong kaya nilang gawin. Oo. Yung kaya nilang gawin at magagampanan nila, ganun. And siyempre, yung mga batang may Down syndrome, medyo nahihirapan yan tumayo na matagal. Oo. And So, sa physically. communication, ganun din. And siguro kung yung iba 8 hours, pwede na siguro sa kanila 4 hours. Oo. Basta mabigyan lang sila talaga ng pagkakataon na maging functional, no? Mag-function sila bilang isang individual, 'di ba? Pero ngayon, sir, ano yung mga events? May mga events ba kayo? May mga campaign? O kanina nabanggit nyo na may mga campaign na rin kayong ginagawa. Pero may mga events ba kayo naka-line up ngayong February? Nung February to natapos na yung yung Tee Up for Down. It's a golf tournament. Yan yung pinakamalaking fundraiser ng Disabi. Down Syndrome Association of the Philippines. And ginagamit din natin yan para educate and bigyan ng information yung ating mga sponsors dyan, no? And ating mga kaibigan ng mga golfers. So itong Feb 21 natapos na yun yung Happy Talk. And then on March 24, gagawin natin yung Happy Walk. Okay. Anong happy walk naman? Yung Happy Walk naman, ma'am, matagal na nating ginagawa yan. Mga mahigit 20 years na din, ano? Ito gathering to, ma'am, ng mga pamilya. Okay. No? Aha. Pamilya, kabarangay, Aha. mga kasamaan sa lipunan. So more or less mga siguro mga 7,000 or 8,000 in-expect natin ng mga tao diyan. Gaganapin ito sa sa SMOA. Oh, okay. SMX, sa SMX. So, paano yun? Lahat ba pwedeng sumali dyan? O Meron tayong merong registration? Mas Okay. maganda may pre-registration. Okay. So, paano sila magpe-pre-register? Minsan online and then they have to coordinate with the Down Syndrome Association. Of the Okay. Philippines. So, sa DISAPI. Yes, sa page ng DISAPI. Yes, ma'am. Okay. So, magme-message ba lang sila? May iba bang paraan? Tawag? Ganyan? Contact numbers? May contact numbers, ma'am, and siguro mas madali sa Facebook page ng DISAPI. Okay. So, punta lang sila sa Facebook page ng DISAPI. Yes, ma'am. Okay. Doon sila makipag-communicate kung paano yung pre-registration na gagawin. Yes, ma'am. Okay, ayan. Naku, medyo kasi inuubo-ubo si Oo nga, Sir Luis. pasensya na, Kaya medyo hindi natin mabuti. Ayan, nako. Anyway, so ulitin natin sa March March 24, ma'am. 24. Ayan, March 24 sa SMX. SMX. Ayan, magkakaroon ng tinatawag na Happy Talk. Happy Walk. Happy Walk. Happy Walk. Happy Walk na pala ito. Yes, ma'am. Tapos Sige. na yung Happy Talk. Tapos na yung Happy Talk. Happy Walk pala ito, no? Okay. So, yung Happy Walk na yan mula saan? Hanggang... Ano lang yan, Saan? ma'am? Nandun lang yan, ma'am, Sa vicinity complex lang. ng SMX. And then we will walk around. Okay. Okay. Kasama natin mga
frontliners ng SM and yung mga kaibigan natin. So, yun, it's a full support coming from from the community. And ayun, and papasalamat na kami sa SM dahil SM Cares for supporting us in this activity. Ayun. Okay. Meron ba sa atin ngayon na batas sa mga healthcare at iba pang mga pangangailangan na isang may Down syndrome? Generally, ma'am, parang yung PhilHealth, ganon, they get 20% for their medical needs. Sa disability, Tapos ano? yung PWD discount, ganon. Pero, other than that, parang, sa PhilHealth, meron palang mga tinatawag na Z package. Kasi ang mga batang may Down syndrome, prone sila sa pagkakasakit. Yes. Like 50% of them, pag pinanganak, merong heart condition. And 50% of that needs operation, ganon. Okay. So dun sa mahigit 100,000, 50% doon may heart condition na And pagkapanganak. then, 50% kailangan operahan. At ganon. 50% kailangan operahan. So siguro, sa atin ngayon, sa PhilHealth, walang ganon para sa mga may Down syndrome. Specifically for a person with Down syndrome, wala. Parang general. ma'am. General. Oo, depende sa condition. Kung halimbawa, ventricular septal defect, which is a heart condition po Okay. yun. Kasama yun dun sa Z package ng PhilHealth. Okay, so hindi siya talaga intended para sa mga may Ay, Down syndrome. hindi. Walang ganon. Walang ganon, ma'am, Okay. Kasi bukod syempre sa kanilang health, sa education. Kasi di ba medyo iba yung learning abilities nga, di ba, Yeah. ng isang may Down syndrome. So dapat siguro meron din tayo, no? Dapat meron na mga- itutulong. Pero wala bang mga isinusulong na batas, for example, sa ating kongreso, wala kayong naririnig? Meron naman, ma'am, pero parang it's more awareness, ganon, and protection against persons with Down syndrome. Pero parang in principle siguro wala yung parang sa medical needs. Yan po talaga yung kailangan, yung medical yes, needs. Kasi oo. karamihan po talaga sa atin mga kababayan na may anak na may Down syndrome, financially challenged po sila. Ang operasyon po ng isang batang may Down syndrome sa puso, maabot po ng kalahating milyon. Ayun nga, oo. Ayan, baka naririnig naman tayo ngayon ng PhilHealth. Sana, no? Oo, hello, kaway-kaway, di ba? Yes, Sa oo. PhilHealth. At saka sa ating health department din, di ba? Oo, Sa tsaka Department of Health. Siguro, ma'am, sa Department of Education na din dahil Yes. kulang po yung SPED teachers. SPED teachers natin. Ako, nagpupuntahan na po lahat sa ibang Exactly bansa. po. Yung mga SPED teachers natin. SPED schools, di ba? Oo, tapos, So, kailangan talaga yun ng mga may Down syndrome. Yes, I think sa DOH kailangan po natin dyan mga therapy centers naman. Yun, oo. Occupational therapies, speech therapies, physical therapies. Kailangan po natin pagsamahin tong tatlo na to. Una, we have to attend to address the medical needs of the person or child with Down syndrome. Yes. Para po maihanda siya sa physical therapy, occupational therapy, speech therapy. And once these things is done, okay na din po yung SPED education nila, then we believe eventually the person with Down syndrome can lead a productive life. Yun ang tama, 'di ba? O yan. So, yan po yung mga panawagan na ni Sir Luis Opo. sa ating mga government agencies, Yes, no? ma'am. Na pwedeng tumulong po dun sa mga individual na mga Pilipino na merong Down syndrome. At syempre, Sir Luis, kaway-kaway din tayo sa mga kongresista natin, sa mga senador. Baka gusto niyo naman gumawa ng batas na mabibigyan ng proteksyon at pa-care, no, yung ating mga may Down syndrome. Kasi dapat kailangan nila talaga yung mga ganon, di ba? Kailangan natin, ma'am. Oo. Nako, wala na tayong masyadong oras pero maraming salamat po, Sir Luis, sa pagpunta mo ng personal dito sa ating studio para pag-usapan itong kondisyon na ito. Baka meron ka mensahe dun sa mga nakikinig sa atin, sir, bago tayo magpaalam. Una, nagpapasalamat, ma'am, ako sa iyo, sa Ma'am Ben, sa Usap-Usapan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. And nabasa ko kanina yung pangalan ng ex-girlfriend ko, who's now my wife. Wow! Sunny. Hello. Kaala ko tayo Sunny. ex-girlfriend pero the wife na. Saka Okay. yung mga members ng Down Syndrome Association of the Philippines, sa lahat ng mga pamilya na
na nabiyayaan ng isang anak na may Down syndrome. Hello po, at narito po ang Down Syndrome Association para sa inyo. Padala lang po kayo ng message at handa po kaming tumulong sa inyo sa anumang paraan. Okay. At sa government, thank you din po sa support ninyo. Ayun. At pero dagdagan pa yung support, di ba? Yun lang po. Sige. Thank you very much po, Sir Luis. Ayan, si Sir Luis Harder, ang presidente ng Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated o DSAPI. Punta lang po kayo sa kanilang FB page kung meron po kayong mga gustong itanong at para maging miyembro, no, kung kayo ay merong mga kasama sa buhay na merong Down syndrome. So maraming salamat po, Sir Luis Yes, Harder. Ma'am Ben. Okay, magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi. Ito naman, bibigyan pansin naman po natin yung ating mga indie artists na music artists, no? Kung paano ba yung mga kalagayan nila ngayon, lalo na yung mga Pilipino, no, na music, indie music artist. Alamin natin sa kanila kung paano nila ginagawa yung kanilang pagiging indie artist pagdating sa musika. Sa pagbabalik po na ating programang Usap-Usapan. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naghuhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Good news para sa mga vloggers at aspiring content creators. Dahil sa demand ng industriya, kasama na ang content creation sa mga kursong alok ng TESDA. Hasain pa inyong knowledge and skills para maging professional at kumita gamit ang inyong mga social media accounts. At ang maganda, libre ito! Para sa iba pang detalye, mag-login lang sa tesda.gov.ph o magtungo sa TESDA offices na malapit sa inyo. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Personal na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natupad ang kanilang usapan ni Crown Prince Mohammed bin Salman hinggil sa pagbibigay ng insurance claims sa mga OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015. Patuloy na ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding pagsisikap ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Migrant Workers, na pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng OFWs sa buong mundo. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank Indemnity Check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service.
Okay, balik tayo sa ikalawang bahagi po ng ating programa at sabi natin kanina, aalamin natin ang tungkol dito sa mga Pilipino, lalo na no, ng mga indie music artists natin. Maraming magagaling talaga na artists, no? Lalo na sa musika ng mga Pilipino na hindi nabibigyan ng pagkakataon dun sa mga talagang mga mainstream na mga kumpanya o mga music company. So, ngayon makakasama natin via Zoom, ayun, okay na. Musician, guitar and bass, ukulele teacher sa Cristofori Music School. Ang ating kaibigan, si Ginoong Obet Rivera. Sir Obet, magandang umaga. Nagmada ako. Hello. Ayun. Hello, Glenn. Oh, kumusta ka na, Mr. Obet? Okay naman. Yan, so far, so good. Aha. Maraming salamat at naimbitahan niyo ako dito sa bago mo ba itong programa? Bago? Iba pa sa nakaraan. Oo, medyo ito yung pangalawa nating programa dito sa ating sa ating himpilan. Oo, so bale, ito yung pangalawa nating program. Obet, kumusta ka na? At syempre yung mga nakikinig sa atin, gusto nilang malaman ano ba yung indie music na yan o yung mga indie artist na yan? Ang ibig sabihin ng indie ay independent. Ito yung mga artist na hindi naka-sign sa mga record label o yung mga sabi major record label. Independent yan, mag-isa lang yan kumikilos, hindi yan naka-contract sa sa mga company. Parang ganon. Parang sariling sikap. Yun, parang ano pala yan, no? Obet, parang DIY, do it yourself. Ganon. Oo, pati Ganun. pagre-recording, ano yun, Obet? Mula sa pagko-compose, recording, publishing, lahat ba yan? Ang indie ngayon ay lumalaking community at lumalakas dahil sa dun sa improve ng technology. Kasi ngayon ay pwede ka nang mag-recording gamit ang personal na computer. So yung iba nga sa mga tablet, sa mga cellphone lang nag-recording. Maganda na rin ang quality Siyempre nag-i-improve na. Pero so dyan lang sila gumagawa ng mga songs. Tapos pati yung pag-release pwede nang gawin on your own. Yung marami ng mga company ngayon, yung mga websites na i-upload mo yung songs mo doon for a certain fee. Iba-ibang company, magkakaibang sale nila. Tapos, ayan. So, yun. From there, pwede nang ma-access yung music mo. Pwede na nilang i-download. Pwede na nilang i-stream yung song mo. So, from there, ganun din, makukuha mo yung kabayaran. Kung nagkakaroon man ng kabayaran, papasok yun direkta sa bank account mo. Lahat yun gagawa ng isa. Okay. May script yung recording company. May script na kaya nang gawin ngayon ng mga artists on their own. Kaya naging independent, indie ang naging. Ayun. So, bale, ang nangyayari dito pala, Obet, kumbaga sa food o sa mga produkto, wala nang middleman. So, ibig sabihin, Wala na. lahat ng kita niyan sa inyo na. So, yun na. Ayun. Ay, sa'yo na pa. So sa tingin mo, Obet, mas maganda ba yan kesa dun sa nakakontrata ka, for example, sa isang company, sa isang record, labels? Ano yun case-to-case basis yan So, mayroong may mga kakilala ako na dati nga nakakontract sa company, sa recording company, pero umalis pa. After ng contract nila, hindi na sila nag-sign. Full independent na lang. So, sa kanila, yung iba, parang mas nakabuti. Pero, kasi ang problema sa indie artist, hindi naman, marami dyan, or majority, ay hindi marunong sa marketing. Dahil ibang usapan na naman yan So, to market your music,
ibang challenge yun, napakahirap nun. Na ikaw ay mapansin, o yung music mo man lang mapatugtog sa radyo. Ang hirap Oo. gawin nun. O yun nga ang gusto ko itanong, paano mo minamarket, Obet? Ay, ako as much as possible, ini-expose ko lang yung sarili ko, gumagawa ako ng video, pati yung mga video, independent, ako lang gumagawa. Marami lang gumagawa ng mga artist. Tapos ipopost mo sa YouTube, sa mga social media websites, ganun lang, paano lang natin. Tapos, ano ngayon, yung kasi nga sabi ko, yung EDA isang community, nagtutulungan, nagsusuportahan, hanggat maaari, hanggat kaya. Paano nyo sinusuportahan yung isa't isa sa community ninyo, Obet? Let's say, meron akong song, lalagay ko sa social media, lalagay ko sa Facebook o sa YouTube, isi-share nila yun. Yun, gano'n, si-share nila, tapos hanggat mas maraming mag-share, mas maraming mag-like, maraming nag-react. Paano mo nalalaman, Obet, na yung mga songs mo ay, kunwari, sumisikat na, gano'n, nakakanta na ng mga tao, ganyan? Well, ako hindi pa naman nangyari sa akin yan. Hindi, kahit paano, di ba? Kumbaga, napapakinggan na. Merong natawag na yung Spotify kasi. Merong isang pa yan, apps na Spotify for Artists. Pag ikaw ay may kanta na nakarelease sa Spotify, pwede kang makakuha nung mag-register doon sa Spotify for Artists. Makikita mo doon yung pagkilos ng music mo. Kung marami nakikinig, kung gaano, ganun eh. Kung ilan na yung nagpa-follow sa'yo. Okay. So, so ito yung isa sa mga ginagawa mo, nilalagay mo doon sa mga ganong parang platform, ano? Para makita mo kung, marami pala nang sa akin, download, ganon. Oo, ganon. Mayroong sales reports. Saka kung paano siya kumikilos, kung ilan listener mo this month, nakalagay yun. Ilan nakinig sa ito. Okay. So far, Obet, kumusta naman? Okay naman siya? Well, ako kasi, hindi ako masyadong nag-require ng masyadong mataas na yung mataas na, why not? Siyempre maganda, mas mataas yung numbers. Kaya lang ako kasi, ako ang tumutugtog ng sarili kong music. At sa bahay, meron akong personal studio. Maliit lang naman yun eh. Enough to record decently. Tapos, so wala akong gastos doon. So, nakakatipid ako. Tapos kasi 'di ba, Obet, iba rin yung passion mo, 'di ba? Wala ka namang ginagastos. Tapos ito talaga yung gusto mong gawin. Passion mo talaga ito. So, parang hindi ka naman nagtatrabaho noon, pero kumikita ka, 'di ba? Well, in a way, Pero siyempre, nag-invest tayo ng equipment, ng pera sa equipment, tapos yung mga softwares, plus yung time, yung kaalaman mo, kasi hindi naman yun pag nag-record ka, ang ganda kagad eh. Tama naman. You know, technical yun eh. Kailangan alam mo yung mga technical sides. So, maraming So ngayon, ang nangyayari, dahil nakakapag-produce ako ng somehow ay broadcast quality, tapos yung quality niya hanggat maaari ay ginagandahan natin. Syempre. Comparable na dun sa mga professional studios. So, tapos yung marami kasi yung ganun na, yung maraming indie artists na hindi nila alam yan. Kasi sila ay mga artist, mga songwriter, or lyric writer. Pero pagdating sa technical side, hindi sila marunong o wala silang equipment,
Naobliga sila ngayon mag-rent ng studio. Oo. At kumuha ng arranger. Ako nag-arrange ako ng music para sa ibang artist. Oh, di ba? Ayun, doon medyo kumikita ako doon. Ayun. So, So, parang kumbaga, side ano siya, Obet. nasa sa sideline. Oo. Pero, Oh, at least pa rin ikaw, siya, diba? Obet. Related pa rin siya dun sa community. Oo. Dun sa, gano'n na nga. Oo. So, indirectly, hindi ko inaasa yung income sa downloads or sa stream, sa pagpapatugtog ng kanta. Merong ibang Oo. pagkakakitaan. At saka ibang ikaw, paraan. at least, Obet, hindi mo na kailangan ng ibang tao. Talagang ikaw lahat, kumbaga lahat na ay isa ka sa mga pinagpala na lahat ay kaya mong gawin, di ba? Para maging isang artist. A necessity Kasi yung iba, katulad nga ng sinabi mo, hindi marunong sa ano tawag dyan, kunwari, marunong lang siya mag-compose, no, ng music o ng kanta. Pero pagdating ko sa mga equipment, kasi alam mo, sa mga bands, yung mga tumutugtog na bands, right now, mga tumutugtog sila dyan sa mga bar. Ang alam ko, ang sweldo nila dyan between 1,000 pesos to 1,500 per night. Kaya lang, from there, mamamasahi yan. Lalo pag gabi, wala kang sakyan. Taxi ka pa. Oo. Plus yung hindi ka naman araw-araw tumutugtog. Meron. Wala akong kilalang musician na araw-araw tumutugtog. So sobrang dami ng supply natin. Oo. So mag-aagawan yan. Tama. So mga 3 to 4 times a week lang yan tumutugtog. Madami na yun. Oo. Ngayon iba talagang once or twice a week lang. Parang hindi ka makakabuhay ng pamilya. Totoo yun. Pero ano ba yan, Obet? Anyway, kahapon, nakipag-meet up ako dun sa ibang mga indie artists. At sabi nila, nagbabayad sila up to 2,000 pesos sa isang gitarista para mag-akampanya dun sa mga songs nila, sa mga live, live gigs. Alam mo, sa indie, wala namang bayad. Yung mga indie, hindi yan binabayaran sa mga bar para tumugtog. So then, pupunta lang sila sa bar, tutugtog for half an hour para lang ma-expose yung music nila. Yung gano'n nga, parang promotion lang yun. Tapos nagbabayad pa pala sila dun sa gitarista o sa pianist na magkakapalitan. Sabi ko, grabe ang dedication nyo. Kasi, I'm too lucky na ako na yung madalang gitara at kinikitara ko. Oo nga. Talagang pinagpala ka. Isa ka sa mga pinagpala. Oy, pero sabi ni Miles, yung kaibigan natin, si Miles Cruz, nasa Cali, US of A. Meron palang Pinoy, ayun, tama. Ito, nakikinig ako rito sa'yo, Miles, Pinoy online radio na nagkikater sa mga indie artist na mga programa. A niche programming dedicated to indie artists. Ayan. So, yung Pinoy online radio ni Miles o ng mga indie artists ay nasa, meron talaga kayong page niyan, Obet? Sa Facebook ko. Oo, sa Facebook. Alam mo yung yung Pinoy online radio, is an internet, non-profit internet radio. Pag nagbo-broadcast kami, si Miles nga, from California, every Sunday, 12 noon, Philippine time, solid na indie music ang pinapatugtug namin dito. Ayun, okay. At solid Filipino indie music. Ayun. Nabibigyan ng exposure na ipipresent mo sa mga listeners. Ako naman, every Friday, 11:30, I'm broadcasting from Singapore. Okay. Tapos 11:30 to 1:30 p.m. every Friday. Meron pa kami isa, every Monday, 6 p.m. Yun naman, si DJ, si Breaker. Okay. Every solid rap music lang. Kasi rapper yun eh. So, rap music for 1 hour. Oo. Hindi rin. Sayang. We're doing all this to promote
indie music. Oo, naku, Obet, pasensya na ha. Ilang minuto na lang ang nalalabi sa atin. Napakabilis naman ng kwentuhan natin. 30 minutos na pala agad yon. Pero bago ka magpaalam, bigyan mo naman kami ng isang sample lang. Kahit na konti lang nung isa sa mga sumikat na iyong musika. Ang hirap kumanta ngayon. Pakalawa, electric guitar kasi itong dala ko. Hindi ko Okay na. anyway, kaya, Okay kaya lang. ako nandito, Ben. Alam mo naman yun, di ba? Oh. Kasi tutugtog ako mamaya doon sa reunion party nyo. Yung, Sorry. I'm sorry, Hil. Okay. yung batch, Wag na sabihin ang batch. LQ High School. Okay. I was invited to play today. Ayun nga. So, actually, kaya ako umuwi sa Pilipinas. So, me and my band will play there sa Sure Shot yan sa Abad Santos, sa Tondo. And I'll be there at 6 p.m. Magpa-party, retro music, 70s music, Wow! solid lang. Wow! Wala nang iba. Ayun. So, Tinatawagan ang mga taga MLQ High School. Hindi ka rin makakapunta. Pero, anyway, it's good to talk to you, Brad. Oo It's good naman. that Oo I really naman. your program din. Ang tagal. Ang tagal na natin hindi nag-usap. Sige, konting ano naman dyan, kalabit. Kaya mag-iisip ako. Kahit ano lang. Okay lang ba yung tunog ng gitara? Okay na, okay na, okay. Mga 2 minuto lang. Sa hirit ng hangin na araw, sindang galing kang ibabay, sindang hanggang sa umagang damdamin ko sa'yo. Ipasa dito at tila, higit pa sa aking matyatas, walang lagang nagtutubas sa pag-ibig ko sa'yo. Sa pagdating bawat araw, ang tanging ay lalong umalalim, tulad ng bituin sa langit ng tinig at tinig. Singamin ng Diyos na panig, siniwala kita at sinig, siganda ng buwan sa dalang basigang pag-ibig ko sa'yo. Okay. Ayun, yung sample dapat sa susunod, live ka na dito, Obet. Para 1 oras tayong magkakantahan kasama ang iba pang mga indie artists na nandito sa Oo nga, Pilipinas. gagawin natin. Sige, one time ha. I-schedule natin yan para mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga indie artists talaga, di ba? Okay. Anyway, nako Obet, maraming salamat at dun sa mga a-attend sa reunion ng MLQ High School, mamaya po sa, Sure Shot ba? Sure Shot. Ayun, sa Abad Santos. O Abad yun, Santos. 6 p.m. Thank you, Obet, sa uulitin. Thank you, Maraming Ben, and good luck to your new salamat. show. Okay. Ayan. Thank you. Thank you. Ayun, si Mr. Obet Rivera, isang indie artist at guitar and bass ukulele teacher sa Cristofori Music School. Bago tayo magpaalam, yung mga 22 million viewers natin, Florentino Opada Jr., Adet De La Paz, Jovit Arisgado, Sunny Kwasay Harder, NP Bayan Arroyo, Josie Villanueva Nanca, Cristela Hualo, Ami Ruby Alquiros, Cheska Bryan, Denise Buban, Beth Bukakaw, Shell Palasan Maulas, Lola Del Rosario, Princesani Gianan, Palsit Fe, Santa Ana Quintero, Yam Pagunsan, Ed Sansolil, Isis Misalucha, Anita Sablaza, JPC D. Tikwala,
Tan Clemente, Jonathan Fresnoza, Rodney Glenn Hemora Ramirez, Miles Salvador, Rogers Lansing, Manuel Quezon, Jeffrey Soto Fresnoza. Kita-kits tayo mamaya sa Retro Party 2024. Ayun. Hi, Obet. Hi, Ven. Shout out, DJ Obet Rivera, Dwight Kim. Hello, Sir Obet. Napagod na ako. Ayan na po yung mga likers natin at saka yung mga nagpapabate. Anyway, maraming salamat po sa mga nakasama natin sa ating technical side. Kay Michael Pogi Lines at kay Rolly Bad Boy Bumatayo, kay Erwin Peñano at kay Bea Gaza de Guzman. Maraming salamat po. Ako po si Ven Blones, ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamamagitan ni AJ Ignacio. Magandang umaga po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa